Kamusta mga kababayan, mga millennials, Gen Z at mga OFWs na nanonood kahit gabi-gabi sa abroad? Welcome back sa channel. Breaking news, presidential candidate Vice President Sara Duterte may katandem na para sa 2028. Sa isang panayam sa SMNI, nilinaw niya na mayroon na siyang na-recruit na posibleng katandem, ngunit hindi pa muna niya ito papangalanan. Sa mismong sagot ng Vice Presidente, sinabi niya, may nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha? Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapagdesisyon siya kung anong gagawin niya sa karir niya. Ipinapakita sa kanyang pahayag na matagal na niyang pinaghandaan ang posibleng tambalan. Ngunit binibigyang diin niya ang paggalang sa desisyon ng naturang personalidad at ang pangangailangang protektahan ito sa maagang paglangtad. Pero sa tingin ko at based sa facts, ito ay si Senador Rodante Marcoleta. Bakit? Stick around kasi hindi ito basta chismis. May endorsements, facts, critical thinking, witty observations para hindi kayo mabore. At promise, walang kinikilingan kundi ang bayan. Let's go. Una, let's talk about VP Sara's 2028 bid. Noong 2022, nanalo siya ng landslide, 32 million votes. Bakit? Kasi nakita ng tao ang tapang niya, ang focus sa education, sa ayuda, sa mahihirap. Pero ngayon, sa gitna ng political chaos, inflation at alleged corruption sa gobyerno, siya ang nagsasalita para sa masa. Recent declaration niya for 2028, brave move. Hindi siya naghihintay ng tamang timing. Siya ang gumagawa ng timing. At itong latest sa SMNI interview, may nirecruit na siya last year pa. Ito ay nagpapakita ng strategic planning para sa mga kabataan. Imagine a leader na hindi natatakot magsalita laban sa mali. Kahit pa powerful ang kalaban. At ang recruitment na ito, it fits someone like Senador Marcoleta, who has been loyal and principled. Protektahan ang karir niya sa Senado bago mag-commit fully. Pero hindi lang karisma yan, may track record. OVP programs na nakatulong sa libo-libong pamilya. At sa 2028, kailangan natin ng leader na may spine of steel. Ngayon, ang main star natin, Senador Rodante Marcoleta. Sino ba talaga ito? Siya ay abogado, former congressman yan, party list representative from Sagip, naging senador noong 2025. Nako, mag-top performer yan. Bakit siya standout? Kasi consistent siya sa prinsipyo. Principal author ng Magna Carta of the Poor, signed by PRRD. Defended OVP funds ng walang takot kahit tinanggal pa siya sa mga committees. Habang ang iba nagpapapogi sa media, si Marcoleta nagre-research, nagde-debate with facts, sensible and pragmatic. Sabi mismo ng Partido Reforma, Secretary General Attorney Clint Aranas, at trying to the breaking news. Recruited last year. Marcoleta's rise aligns loyalty to Duterte legacy since then. Hindi siya trapo na lumilipat-lipat ng kampo para sa power. Para sa mga OFWs, isipin ninyo yung taong hindi nagpapauto sa fake news o political drama. Si Marcoleta yan. At protektahan ang kanyang career sa Senate makes sense. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta
ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon, bakit si Sara plus Marcoleta ang ideal, especially with this recruitment level? Sara brings the charisma, mass appeal, Duterte legacy, strong on security, anti-crime. Marcoleta brings legal expertise, anti-corruption stance, principled defense, combo ng heart at brain, at ang protektahan ng ang tao, si statement, Marcoleta fits, hindi pa siya fully exposed sa national drama. Ay nako, yung endorsement po, Partido Reforma, former Speaker Pantaleon Alvarez officially floated them after internal vote beating Robin Padilla at iba pa. Hugpong allies din nakikita si Marcoleta as loyal. At last, year recruitment timeline matches his Senate activities and Duterte support. Addresses key issues, corruption, Marcoleta exposed anomalies, economy, both pro-poor policies, West Philippine Sea, firm on sovereignty, UNCLOS base. Imagine niyo a ticket na hindi puro drama, puro aksyon laban sa trapo politics. Para sa mga kabataan, di ba mas cool yung leaders na may substance kaysa sa social media likes lang? At with this breaking news, it's clearer than ever. Marcoleta controversial sa WPS, pero fact, Partido Reforma clarified, solid on UNCLOS. Hindi siya puppet, independent thinker siya mga kaibigan. Versus other floated names like Amy Marcos or Bongo, Marcoleta stands out as fresh, principled. At ang recruitment secrecy, it protects from attacks like the impeachment threats on Sara. Para sa mga OFWs, kayo ang backbone ng economy. Kailangan ninyo ang gobyernong hindi magnanakaw ng funds nyo. Okay, Kung ang iba, wait and see pa, si Sara at Marcoleta, act and lead na. No more excuses. With the recruitment last year, it's strategic, hindi rush. Sa 2028, potential jinx, hindi kung united ang base, panalo ito. Kabataan, register na kayo. OFWs, influence your families back home. Okay, sa huli, ang tandem na ito ay hindi lang politika. Ito ay pag-asa para sa bayan na pagod na sa kasinungalingan. VP Sara for President, Senador Marcoleta for Vice President. Especially with this breaking recruitment news, let's make it happen. Comment sa baba. Comment down below. Agree ba kayo na si Marcoleta yan? Share this video. Subscribe. Like. Bell on. See you in the next one. Stay woke. Stay informed. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.